Ang message po natin ngayon ay about complete unity. Complete unity accomplishes great things, great successes, and great victories. Amen? So, medyo maiksi lang ang title. Okay. Kasi gusto ko pong tumatak sa inyo yung pinaka-topic, complete unity, pero gusto ko rin tumatak na it accomplishes great things, great successes, and great victories. Lahat to nang naniniwala na magkakaroon tayo ng great victory this year sa church, magsabing amen. But we need complete unity. Complete unity po tayo. Actually, ang unity ay importante sa lahat ng mga group of people, organizations, para maging matagumpay. Mga companies, no? Importante. Lalong-lalo na yun pong mga teams. Yung mga basketball teams o kung ano-ano mong mga teams. Importante po na may unity ang lahat ng team. At ang church is a team. It's a team of Jesus. Team Jesus tayo. Lahat ng kasama sa Team Jesus. Magsabing amen. Amen. Siyempre, kung hindi ka kasama sa Team Jesus, anong team ka? Spiritually speaking, if you don't belong to the Team Jesus, ang isang taong hindi kasama sa Team Jesus, Team Devil, di ba? Team Satan. Kaya praise God, dati Team Satan tayo ngayon, Team Jesus na tayo. Lahat to ng masaya nasa Team Jesus siya, magsabing amen. Some years ago, hindi ko alam kung anong exact year, but more than 10 years, I believe, na sumikat yung tatak na t-shirt na Team Jesus. Sino po dito nagkaroon ng t-shirt doon? Hindi magtaas ng kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gusto ko po kasing magpatatak tayo ng lahat. Team Jesus tayo. Amen? Team Jesus tayo lahat. Lahat to ng kasama sa Team Jesus, magsabing amen. Siyempre, Team Jesus, ibig sabihin, Jesus is the owner of the team. We were bought by the blood of Christ. Amen? And Jesus is the head of the team. Kasi head of the church. And Jesus is the coach of the team. Siyempre, siya yung ating shepherd, no? We listen to His voice. Amen po ba? Ngayon, ito po ang pinag-pray ni Jesus sa kanyang team, sa kanyang church, sa kanyang mga disciples. Sa John chapter 17, verse 23. Ang John 17 ay prayer lahat yan ni Jesus. The longest recorded prayer of Jesus Christ heard by Apostle John. Kasi si Jesus, kahit saan siya pumunta, kasama niya si John the Beloved. Tatlong parati niyang kasama, di ba? Peter, James, and Andrew. Yun ang tinatawag na inner circle. But Jesus is the closest. Kaya noon pong siya ay mapako sa krus, si John lang ang hindi umalis. Lahat tumakbo. Peter tumakbo. No? Kaya si John the Beloved ay parating kasama ni Jesus. So kahit nung siya'y nagpe-pray sa Gethsemane, nandun. Dinig na dinig ni John the Beloved ang prayer ni Jesus, kaya na-record niya. So gusto ko nang tingnan yung isang verse doon sa prayer. Basahin natin. 1, 2, 3 yung kasama sa pinag-pray niya. 1, 2, 3, go read. I and them, and you and me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know you sent me, and I've loved them even as you have loved me. So yun po yung pinagpe-pray niya. Kasi alam niya, magkakaroon ng matinding struggle sa unity ang kanyang team.
kakaroon ng malaking pagkilos ang dyablo para yung team ni Jesus, ang church, ay mag-divide. Kaya yun na nga yung mga nangyari dyan, no? Sa church. So I would like you to understand na meron pong tinatawag na pangkabuwang church ang mundo. Gusto ng Panginoon mag-unite tayo. No? Yung mga iba-ibang denominations. Isang team lang tayo. Pero gusto ko na pong pag-aaralan din po natin yan, pagiging message natin ng ecclesiology. Kasi yung iba, sa panahon ito, hindi na nakikita yung relevance ng church, ecclesiology. Lalong-lalo na nag-message pa yung mga kingdom. Okay naman ang kingdom. Pero hindi naintindihan na andyan pa rin ang church. Kasi yung mga nagkikingdom, nagpipreach, na nagpunta sa extreme, ang tingin nila sa church, lumipas na. Hindi naman po lumipas ang church. Ang church kasi, called out ones tayo yon. And all of us who belong to the church, called out ones, we belong to the kingdom of God. Yung po kasing mga iba, hindi naintindihan yung maayos na theology. Kaya, inihiwalay ang church sa kingdom of God. Okay, anyway po, ang church po natin ay tinayo ng Panginoong Yesus, Matthew 16:18. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. My church. Everybody say, my church. So, si Jesus po, nagtayo siya ng church. At ang church po natin ay isa po sa mga tinayong churches ng ating Panginoong Yesus. At ang church natin at this time ay mayroon pong 4 na kategorya, kaya tinatawag ko po ito na 4 na sizes. 4 na sizes. Ano po yung size ninyo? Pagkitanong katabi, ano size mo? So, alam natin, meron tayong large, medium, small, at saka extra small. Yung pong nangyari last Sunday, yan po yung tinatawag nating large church ng Living Hope. Yung medium church, yun po yung mga satellites. Kaya ito po ngayon, ang tawag natin dito, medium lang to. Amen? Dalawang beses lang nangyayari yung large church natin kapag Thanksgiving at saka Convergence. Pero every Sunday, ang nangyayari, medium church, main church, yung mga satellites natin sa iba't ibang lugar, nagtitipon. Tapos, meron pong tinatawag tayo na small church. Yun yung pong mga tinatawag na tribe. Yung mga tribe ng mga primary 12. At yung tinatawag nating extra small, yung care group. Yan po yung pinakamaliit na church natin. Kaya nga po, ang church is composed of big and small, many small churches. At gusto po ng Panginoon na magkaroon po tayo ng unity. Unity, pangkabuuan, unity sa care group. Yun po ang pinagpe-pray ng Panginoong Yesus. Lahat po tayo ay magkaroon ng complete unity. Sabi niya sa Psalm 133 verse 1, sabi ng Word of God sa Psalm 133 verse 1, let's read. 1, 2, 3, go, read. Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Sabihin mo kasama mo din, sisters. Baka yung po mga sisters, hindi nyo isipin, nakasama din kayo. Yung pong lahat na magkakapatid, sabi na salita ng Diyos, good yan sa Kanya. Pleasant sa Kanya. No? So, yung pong brothers, yung church niya na walang unity, ang disunity
and particularly division, is bad and unpleasant. It's bad and unpleasant. Disunity is bad and unpleasant. Lahat to na naintindihan na sinabi ko, magsabing amen. It's bad and unpleasant. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 1, verse 10, NIV, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thoughts. So nakalagay po dito, there be no divisions among you. Sabihin natin lahat, no divisions. So no divisions ang kalooban ng Diyos. It's never the will of God that there will be divisions among us. Ano? Yung mga nagsasabi na kalooban daw ng Diyos na may mga churches na nagdi-divide para makagawa ng ibang church, hindi po yung kalooban ni Lord. Ang tawag lang po doon, permissive will. But it's not the perfect will of God. Hinayaan na lang ng Panginoon. At siya na yung kumilos according to His mercy. Lalong-lalo na sa Pilipinas. Alam nyo, maghanap po kayo ng maraming division, Pilipinas. Ang mga Pilipino po ang pinakamatinding divided na country. We are divided by regions. Mga Pilipino, regionalistic. Di ba? Gusto mo, pagka Kapampangan, kasama mo Kapampangan. Pagka Bisaya, pagka Cebuano, Ilocano. Napaka-regionalistic ng mga Pinoy. So, meron na kagad na division doon eh. No? Kaya nga dito sa churches, dito ka lang makakakita ng libo-libong grupo ng churches. Independent. Dito lang. No? Dito lang. So, mystery yan. Kaya dingaliwa, kutang daw. Uti kayo mo naging ako karakal. Bilang kayo talaga, no? Kadakal. Ako para-pareho. No? Pero alam nyo, from the Word of God, ang kalooban ng Diyos, no divisions. No divisions. Everybody say, no divisions. Sabi ng 1 Corinthians 1:10 NLT, I appeal to you, dear brothers and sisters. So yan, kasama na yung mga sisters. Sabihin mo sa katabi mong sister, kasama ka na. By the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no divisions in the church. Yan. No division in the church. Everybody say, no division in the church. No divisions in the church. Rather be of one mind, united in thought and purpose. Di ba maganda na lahat to tayo ngayon ay meron tayong tinatawag na complete unity mindset? Unity mindset. Everybody say unity mindset. Sabihin natin, no divisions mindset. 1 Corinthians 12:25, the Word of God says that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. No division in the body. So, no division in the body of CLHCC United. Alam po ninyo yung church natin, nung tayo po ay pumipili ng pangalan, siyempre, pinag-pray natin yung anong pangalan? The word impressed upon me, 1 Peter 1:3. Yun pong Living Hope. Kaya ang pangalan ng church natin, Christ the Living Hope Community Church. Pero some years nakaraan, ito lang ang totoo. Nagkaroon po tayo ng mga problema sa division. No? Nagkaroon po tayo ng problema dyan. Kaya the Lord revealed to me about unity. Kasi yung church natin, hindi talaga magiging kalugod-lugod sa Diyos at
lalago pagka mayroong mga division. Kaya the Lord revealed to me John 17:23. Kaya ang church natin ngayon, ang pangalan niya, CLHCC United. Kinabit na po natin yung church natin para alam nating lahat na importante ang unity sa church natin. Ganon din naman yung yung UMC, United Methodist Church. Ganon din ang naging issue dyan. Lahat to ng mga churches, wala pa ako nakitang church na hindi nagkaroon ng issue ng division. Kasi nga, yun po yung ginagawa ng dyablo. Mag-divide. Sabi ng Galatians chapter 5, verses 19 to 21, let us read Galatians 5:19 to 21. Everybody read. Now, the works of the flesh are evident. Sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. So, antindi, no? Antindi po na nilagay dyan yung iba't ibang kasalanan na works of the flesh. At sabi pa ni Paul, those who do such things will not inherit the kingdom of God. Napabilang ang division sa mga kasalanan na matindi. No? So yung pong division is not work of God in the church at least, but works of the devil. Amen? Okay, ano po ang ma-accomplish kapag wala tayong division? Meron tayong complete unity. Ano pong mangyayari? So, ang church po natin will accomplish our Vision 2027 and our plans. Can you please move our... What complete unity in our church will accomplish? Two things. Our vision 2027 of 10K 1K will be accomplished and our 2024 plans and goals will be accomplished. Lahat to ng gustong makita ang vision 2027 na ma-accomplish, mangyari, masasabing amen. Kailangan ho ng complete unity. You know, yung vision, kino-communicate po ng Panginoon sa kanyang servant. So, it's a privilege, just a privilege, and humbly accepted the privilege that God gave me to lead this church. And by the way, I started the church by God's grace. No, si Jesus ang nag-start nito, and the Lord has just chosen me to be an instrument. But 10 years ago, in 2017, nung ako po ay 50 years old, I prayed to God, Lord, 50 na ako, ano po kaya ang revelation ninyo sa 10 years? Long term. Hanggang 2027. And the Lord impressed upon my heart that 10K, 1K, which means 10,000 members in the main and 1,000 sa mga satellites. So, I started sharing that in 2017. So, ito ay mangyayari lang kapag tayo po nagkaroon ng complete unity. At nakikita ko, sobrang hirap at sobrang imposible na. Nagkaroon ng pandemic, 2 years. Tapos last year, may carryover pa. Almost 3 years tayong affected. Pero, naniniwala ko kung galing ito sa Panginoon, mangyayari to. Kaya lang, kailangan ng unity. Sabihin natin lahat, sa katabi natin, kanan kala, complete unity, kapatid. Kaya every year, kailangan yung mga plano natin ma-accomplish. Yung 2024 plans and goals natin, ma-accomplish. Para mangyari yung 2027. Mga plano natin this year. And then we will see what to do para magkaroon ng complete unity. Ito, our membership is multiplied by 3 this year. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng 5 Sunday worship services in the main.
Lahat ng gusto yan, magsabing amen. All to win 16 souls, magkakaroon tayo ng 4 na conquest. So, every conquest, magkaroon tayo ng 4 soul each one of us. Sino po ang payag? Magsabing amen. All to disciple, lahat magdi-disciple, lahat magiging care group leaders. Lahat noon ang payag, magsabing amen. Biblical ba yung sinasabi ko? O, pagka meron po kayong nabasa dito na hindi galing sa Biblia, huwag po ninyong gawin. Lumipat na kayo ng church. Pero kung nakikita ninyo dito galing sa Bible, huwag kayong lilipat. Matindi kayong i-bless ni God. Matindi kayong gagamitin ni God. Amen? All care group leaders to triple or complete their 12. Kaya yung mga care group leaders dito, magsabing amen. We love you all. Na-appreciate namin lahat ng care group leaders. All will do Daniel prayer. And 2 Chronicles 7:14 prayer. So lahat na po ngayon nagpipray na 2 Chronicles 7:14 prayer. Meron ng umaga, meron pang tanghali, meron pang gabi. Pakita ng katabi nyo, saan ka? Ayan, pagka hindi ka pa naman nakapili niyan, di ba? Ang plano ko nga, next year, pagka kulang pa yung prayer na yan, gagawin na nating oras-oras. Hindi, sa totoo lang. Ngayon pa lang, i-reveal ko na yung nasa puso ko. Yun ang talagang gusto ko. Every hour, may 2 Chronicles 7:14 prayer. But we won't do it yet. Punta muna tayo sa 3 times. Number 6, all will do the daily reading of the entire Bible. Lahat na nag-Bible reading na ngayon, magsabing amen. All will have the 5 basic lifestyle. Ano yung 5 basic lifestyle natin? Daily devotion and prayer, Sunday worship, care group meeting, equipping, mentoring. So lahat tayo kailangan meron na tayong basic lifestyle. Biblical bang mga yan? O, biblical ba yan? Nakasulat ba sa Biblia? O, amen naman, di ba? So all you have to do is just really do it. Ngayon, mga kapatid ko, no? In the remaining time that we have, I would like to share with you 5 things to do para magkaroon tayo ng complete unity at makita natin ma-accomplish ang mga great plans ng Panginoon sa church. Yung Vision 2027, yung mga plano natin this year. Number 1 is this. What to do? Number 1, what to do to see complete unity? Pray for the complete unity of the church every day. Sino po dito ang magpe-pray niyan? Magsabing amen. Ay, kasi kailangan natin ng prayer. Prayer is power. Everybody say, prayer is power. So sinabi ko na po sa inyo, yung John 17:23 is the prayer of Jesus. So lahat po tayo gagaya kay Jesus. Ipagpe-pray natin na ang church ay magkaroon ng complete unity. Kaya we don't only pray for the complete unity of the large church, our main church, medium, kundi we pray for the complete unity, lalong-lalo na yung mga tribe leaders dito, for the PG-12. At yung mga care group naman, extra small, pray for it every day na ang yung care group magkaroon ng complete unity. Amen? Para yung care group ninyo, lumaki. Alam nyo po, maraming mga care group, maliit pa lang, na-divide na. Nagkakaproblema na, kaya hindi lumalaki. Grabe. Kaya yung mga ibang leaders, ay nako, sabihin ko sa inyo, hindi lang siguro 10, 50, yung mga leaders na nag-back out na kasi may division. May division yung small group, yung care group. So, kailangan po complete unity pag-pray po natin. Warfare prayer natin ang spirit of division, ang spirit of rebellion. Amen? Yung iba kasi, nagkakaroon na ng spirit of rebellion. Ayun. Yung spirit of rebellion, bumupunta yun sa division. So, it's either yung mga ayaw, aalis, yung mga flocks, aalis, o yan namang iba, leader, hindi nakayanan yung pressure, hindi nakayanan yung pagsubok ng division, hindi nakayanan yung pagsubok ng rebellion, nag-quit. Pwede ko bang kausapin lahat ng mga leaders dito? Leaders, walang leader na hindi makakaranas, haharap ng spirit of division and rebellion.
Si Jesus nga makapangyarihan na, nakaranas pa Ginudas pa ikaw pa. Amen? Kaya, pagka nangyari lang yon, magpakatatag ka. Mag-pray ka lang. Amen? Hindi mo isasalalay ang iyong destiny doon sa mga rebellious. Kasi kung ako, sinalalay ko lang yung pagpapastor ko, yung panawagan ko sa mga rebelde at nagde-divide sa church, di na ako pastor ngayon. Amen? Huwag mong ididepende sa kanila. Sabihin ko sa iyo, lahat ng mga care group leaders, magsabing amen. Pananagutan mo yung calling mo. Pananagutan mo. Care group leaders, sabihin ko na sa iyo, kahit gaano ka kagaling at kabait, at parati ka pa nagpapamakdo, meron pa rin magre-rebelde. At yun nga ang masakit, di ba? Yung mga minakdo mo, sila pa yung nagrebelde. Amen? Sana nilagyan mo na ng konting aksido Hindi. Love. Sabihin natin love. Amen po ba, mga kapatid? Pray for the complete unity of the church every day. Lahat na magpipray, magsabing amen. Taas po tayo ng kamay. Umpisa natin ngayon, sabihin natin, Lord, pag pinagpipray ko po, dinideclare ko po, complete unity sa church namin, sa care group namin, walang hudas sa amin. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen! Grabe naman, no? Tingnan ninyo yung revelation do sa anak ni, sa pangalan, bro? Ano sa pangalan mo, bro? Danny! Sorry, Dan. Tama. Danny na may revelation na sa anak mo, bro. Amen. Number two is this. Be a good team player in complete unity. Be a good team player. We are a team. Ang owner of team is Jesus. Amen? Ako, inassign lang ako ng owner ng team na team captain. Team captain lang ako. Amen? Nakikinig ako sa instructions ng ating Panginoong Yesus, ng ating team owner. And then I just communicate with you what to do in the church. But every one of us must be a good team player. Amen? Kapag ka good team player ka, kung ano yung instructions, gagawin mo. Amen po ba? Anong tawag ninyo sa isang miyembro ng team na pagkatapos nyong ibinigay ang instructions, walang ginagawa? Anong tawag doon? Grabe, no? Lalo-lalo na sa mga panahon ngayon na talagang yung teamwork ay parati ng sinasabi, natututunan natin sa mga kumpanya natin, di ba? Be a good team player. Be a good team player. Ecclesiastes chapter 4, verse 9, the Word of God says, two are better than one because they have a good return to their labor. Ibig sabihin, yung magagawa ng dalawa, mas matindi sa magagawa ng isa. Amen? Kung parehong gagawa. Kung yung two, parehong gagawa. Kaya lang, hindi siya makakagawa ng mas marami kung hindi naman siya gagawa. Kung hindi niya dapat gagawin, yung dapat niyang gawin, inassign yung task na ginawa. So, a good team player does what is assigned to him or to her to do. Amen po ba, mga kapatid? Sino po dito ang gusto magkaroon ng unity mindset? Magsabing amen. Everybody say unity mindset. So, a person with a unity mindset is a good team player. There's no such perfect team. Wala pong perfect team. Pero,
pwede mong piliin na magkaroon ka ng tinatawag na good attitude. Good attitude. Yung pagiging good team player, paggawa kung anong inassign sa'yo, is a good attitude. Ibig sabihin, you're a good person. Pero kapag ang isang tao hindi naman ginagawa, paano naman yan magiging kakaroon ng good attitude at good person? Di ba? Number 3, exercise time management for you to include our goals in your PDP. So gusto ko pong maintindihan ninyo, no? You belong to Living Hope. Those who, yung pong masaya kayo po'y kabilang sa church, magsabing amen. So kailangan po yung mga goals natin, naka-include sa PDP nyo. Hindi yung puro personal. Pera, trabaho, pag-aaral lang. Ang buhay hindi naman puro pag-aaral at pagtatrabaho lang at pagpapamilya. Hindi. Kaya nga yung mga maraming disciple, iniwan pa yung trabaho, iniwan pa nga yung pamilya nila, di ba? Iniwan yung business nila, yung nets nila, yung bangka nila. Because ang mapabilang kay Kristo, ang susundin mo na si Kristo sa buhay mo. Pero hindi naman ibig sabihin, iwanan mo na yan eh. Time management lang. Sabihin mo pa sa mo, time management lang, kapatid. Pero actually, time management is a mind management. Mind management, isip. Ibig sabihin, valuable yun. Mahalaga sa iyo yun. Mahalaga yung goal sa church. Mahalaga na mapabilang ka sa church, sa Living Hope. Mahalaga sa iyo yung mga goals dito. Mahalaga na magpagamit ka sa Panginoon. Mag-serve ka kay God. Kasi, yung mga hindi nagsiserve, hindi nakikita na mahalaga yun. Yung hindi nagsusoul winning, hindi nakikitang mahalaga yun. Pero kailangan nyo nang maintindihan, mga kapatid, na yung mission natin in life is the Great Commission. Great Commission of Jesus Christ. Binigay sa lahat sa atin. Go. Make disciples. Amen? Soul winning and making disciples is our mission in life. So if you're not doing the Great Commission, you're not doing your mission in life. Wala ka mang mission in life. Nabubuhay ka lang na parang tao sa sanglibutan na walang relasyon sa Diyos. Diba? Kasi kung meron ka relasyon sa Diyos, you will seriously consider doing your mission in life. Kasi yun ang mission ni Jesus. Ano ba yung mission ni Jesus? I have come to seek and save the lost. Yun ang mission statement ni Jesus. So yung mission statement ni Jesus, lahat ng those who belong to Him, yun din ang mission statement. Lahat ng Team Jesus dito, magsabing amen. Sabihin niyo po sa katabi natin, talaga ba? Kasi kung Team Jesus ka, kung ano yung mission ni Jesus, yun din ang mission mo. Seek and save the lost. Amen? Yun ang mission natin, mga kapatid. Kaya this year, seek and save the lost na tayo. Kung di mo pa ginagawa, please seek and save the lost ka na. Gawin na natin. Kung di ka pa nagdi-disciple, gawin na natin. Ang tawag lang dyan, time management. Pare-pareho lang naman ang time natin. Bakit yung iba nagagawa at ikaw hindi? Ang problema nga, kung gaano kalaga sa'yo ang utos ni Jesus. Kung gaano kalaga sa'yo ang mission na pinapagawa ni Jesus. Kung importante sa'yo ang pinapagawa ni Jesus, ang mission na pinapagawa ni Jesus sa'yo, bibigyan mo ng time. Actually, alisin mo lang ang mga hindi mahalagang bagay sa paggamit mo sa time, magagawa mo na yan eh. Daming time wasters, di ba? Sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. So, time for everything. Time for everything that is important. Time for everything that is valuable. And doing our mission in life, doing the Great Commission,
is very important to Jesus. And it must be very important to you. Sino po magsosoul winning this year ng 16 souls? Magsabing amen. Sino dito magiging care group leader this year? Magsabing amen. Sabihin niyo po sa katabi mo, kapatid, narinig mo ha? Nagki-care group leader na ako. Sabihin mo sa kanya, magiging care group leader na ako, kapatid. Narinig mo yun, ha? Witness ka. Sige. Amen? Time management. Sabihin natin lahat, time management. Yeah. Yung iba kasi, hindi lang nagta-time management. Pero, uulitin ko lang, time management is mind management. Dapat yung isip mo hindi magulo. Yung importante, importante talaga. Kung ano yung talagang importante, ipa-prioritize. Highly priority. High priority, I mean. Amen? Number 4, submit to and follow your leader's instructions. Yan. Diyan nagkakatalo talaga, leader's instruction. So tayo, dinesign tayo ng Panginoon na may magde-disciple sa atin, may magme-mentor sa atin. At ako po, bilang pastor ninyo, tiningnan ko talaga kung anong sabi ng Bible, kung ano ang dapat structure ng church para maalagaan ng lahat, ma-disciple ang lahat. I studied the entire Bible, especially the New Testament church, Book of Acts. At dito ko nakita talaga, ang G12 is really biblical. Amen? G12 is biblical. Kaya, sumama po tayo sa G12 structure because it's biblical. If it is not biblical, huwag tayong sasama. Diba? Yun nga pinaka-biblical. Yung iba G3, yung iba G2, yung iba G5. Anong gusto mo? G2, G3, G5, o G12? Ano yung nakasulat sa Bible? Ano yung nakasulat sa Bible? Meron ka ba nakita na 2, 3, 4, 5, 12? Siguro meron ka makikita yung 2. Pero the most biblical, yung ginawa ni Jesus, 12. Amen? Ilan ang disciple ni Jesus? Di clear. Di ba? Okay, mga kapatid ko, napaka-importante na nagsasubmit tayo, nagpa-follow tayo ng mga instructions ng leaders. Kasi pagka hindi talaga mag-grow, hindi talaga ma-accomplish yung goals and vision natin. Kahit nga yung mga nagtatrabaho dito, lalong-lalo na yung hindi kayo, yung mga nagwo-work na dito, kung di kayo nag-submit at di kayo magpa-follow sa instruction na supervisor ninyo, manager kayo, anong mangyayari? Hindi siyempre ma-accomplish yung mga goals and plans. Diba? Hebrews 13:7 and 17, ganito nakasulat, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Verse 17, obey your leaders and submit to their authority. They keep watch over you as men who must give an account. Obey them so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no advantage to you. Nakalagay po sa Bible na pagka hindi nagsasubmit, magko-create yan ng division. At yung division na yan, sisira ng church natin yan. Sisira ng care group niyan. 1 Corinthians 1:10, the Word of God says, 1 Corinthians 1:10, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree. All of you agree. Everybody say, all of you agree. All of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thoughts. So, alam po ninyo, ito po yung medyo kailangan nating maintindihan paano tayo mag-a-agree. Kasi meron pong tinatawag na disagreements, healthy disagreements, and destructive disagreements. No? Yung tinatawag na magkakaibang opinion, differing opinions.
Pero kailangan maintindihan natin na kapag nagdi-different ang opinions natin, makikinig tayo kung ano ang instruction ng leader. Amen? Parang mag-asawa. O, magkaiba yung opinion ng mag-asawa. Sinong susunod? Husband o wife? Ano? Sino susunod? Husband o wife? Dapat susunod wife kasi submit nga eh. Lilinawin ko lang, wife ang magsasubmit. Wife ang susunod. Ganon din po kapag tayo po ay nasa church. No? Huwag ka lang susunod pagkakasalanan. Pero pagka hindi kasalanan, sundin. Lahat ng clear yun, magsabing amen. So let us be aware of differing opinions. But in differing opinions, we must know how to submit. Kaya nga mayroong word na submit. The word submit is not going to appear in the dictionary kung hindi ka kailangan na mag-submit. Ibig sabihin, ang presumption ng submit, iba nga yung opinion mo. Yun ang presumption nun. So pagka nag-iba yung opinion mo, pero kailangan ka mag-submit, kahit hindi ka agree doon sa opinion ng leader mo, magsasubmit ka, susunod ka. And you will forget your own opinion for the sake of unity. Amen? Ganun po ang value ng isang leader. Sino po dito naintindihan na importante ang leader? Magsabing amen. Importante ang merong mentor. Magsabing amen. Please value our mentor. Do not ever be unsubmissive or pasaway sa kanila. Huwag po kayo magiging pasaway. Marami na po ang mga leaders nag-quit dahil nga sa mga pasaway. Pero yun nga sinabi ko sa inyo kanina, no? Kung may pasaway kayong plak, overcome niya lang yan. Amen? Kailangan kasi matutunan nyo rin mag-submit. Kasi doon kayo mag-grow. Pagka hindi nyo natutunan ang submission, hindi kayo mag-grow. Pagka leader ka na rin, hindi mo rin alam paano ituro ang submission. Okay? Number 5, as I close, this is my final word to you for complete unity. Promote and protect our church unity resolutely. Resolutely means with great determination. No? May determinasyon. Hindi pinapalagpas yung mga division. Inaayos yan. But let us promote and protect our unity. Sino po dito magpo-protect, magpo-promote ng unity sa church? Magsabing amen. So please never promote disunity by differing opinions or by chismis. Please, wag niyo pong i-chismis ang mga care group ninyo, mga flocks ninyo, at lalong-lalo na ang leader ninyo. Romans 16:17-18. Let us read the Word of God. 1, 2, 3, go read. I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught. Avoid them. Keep away from them. For such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. Watch out for those who cause divisions. Watch out for those chismoso. Hindi na natin ginagamit ang marites, amen? At saka ang marisol. Yung mga nagkukos ng divisions by promoting differing opinions, yung bang matapos mo ng pinag-usapan, gusto pa rin niya, yung opinion niya yung masusunod, magkukos na ng division yun. Di ba? Let your different opinion be heard. But after you're heard of your different opinion at nagkaroon na ng hatol, nagkakaroon na ng decision, hindi ka na pwedeng magsalita pa sa iyong different opinion. Kasi insisting your different opinions will cause division. Amen? It will cause division. Oh, ano sabi do sa mga nagkikreate ng division, nagkukos ng division?
avoid them. Sabihin niyo po sa katabi, avoid them. Hindi naman ako nagsabi. Biblia. Anong sabi? Keep away from them. Di ba? Kaya nga yung pong mga nagkakos ng division, please, notify. It happens in the church. It happens in your care group. Please, kung meron man po na nagkakos ng divisions, leaders, notify me. Amen? I-notify niyo ako kagad. Let's deal with them promptly, tactfully, lovingly, prayerfully. Amen? Sabi na salita ng Panginoon, Titus 3:10-11, my last verse, for a person who stirs up division, after warning him once, kailangan siyang warningan. No? Kailangan sa warningan. Sino po dito ang magpo-protect ng unity ng church? Magsabing amen. Sabihin mo sa katabi mo, warningan mo. After warning him once and then twice, pagka 2 beses na siya na warning, have nothing more to do with him. Knowing that such a person is warped and sinful. So yung mga nagkakos ng division, ang sabi ng Bible, warped. Anong ibig sabihin ng warp? Baluktot ang isip. Sinful, makasalanan. He is self-condemned. Kaya hindi niya alam, yung mga nagkakos ng division, kinokondemn niya yung kanyang sarili. Ang God ang magja-judge sa kanya. Ako, to set the record straight ng kapatid, I've never condemned and cursed anyone in the church. I've never cursed and condemned kahit ano pang ginawa niya sa church. Hindi ko siya kinondemn. Wala akong kinondemn sa church. Kahit yung mga nag-rebelde, nag-divide ng church in the past, never even once. Hindi ko siya pinag-pray na siya'y bumagsak, no, siya'y mamatay, magkasakit. Never. I just entrust everyone in the hands of God. Amen? Sabihin niyo sa katabi mo, walang magka-curse, walang magko-condemn. Amen? Ibigay natin sila sa lahat ng sa kamay ng Diyos. Ang Diyos naman ng, sabi niyang, salita ng Diyos sa Romans 12, si God ang maghihigante. Vengeance is mine, says the Lord. Sa pagkatiwala na lang natin ang Panginoon. Amen? Huwag nating ilagay ang batas sa kamay natin. Huwag tayong gagante. Sabihin mo sa kanila, huwag kang gagante. Pero kung kailangang warningan, kausapin. Ganun lang naman yun. Diba? So mga kapatid ko po, ito pong year na to is a year of victory in the church. Sabihin natin lahat, 2024 is a year of victory. Our church will accomplish great things for God. We will accomplish our goals, we will accomplish our plans, but gawin natin yung 5, especially prayer. Especially, walang magkakos ng division. Especially, maging good team player. Lahat na magiging good team player, let's all stand. Let's all stand. Lahat ng mga good team players. Sige, kamayan po ninyo lahat ng paligid nyo. Sabihin nyo, I'm a good team player in this church. Sino po dito ang magpe-pledge ng hindi siya magkakos ng division? Magsabing amen. Magtaas ng kamay yung hindi magkakos ng division, but you will protect and promote unity. Raise your hand. And as you love our church, itong church ng Panginoong Jesus na ginawa niya 32 years na tayo, you know, ibibless ka ng Panginoon. Ibibless ng Panginoon yung mga pamilya mo. Isi-save ng Diyos ang pamilya mo. Amen? Hallelujah. We give you praise. We give you glory. We give you honor, O God. Hallelujah. Pwede ba lahat tayo mag-pray ng complete unity sa church? Let's do some prayer right now. Sige, everybody pray for the complete unity of the church. Lord, we pray for the complete unity of the church. John 17:23.
No one will cause divisions. Sige, pag-pray ninyo yung tribe ninyo. Mga tribe leaders, PG-12. Mga care group leaders, pag-pray ninyo. Complete unity in your care group. Pag-pray natin yung mga leader natin. Sige, pag-pray po natin ang leader natin. Lord, I value my leader. Sabihin, Lord, I value my leader. I love my leader. I submit to him. I'll follow his instructions. Hallelujah. I will not say anything against my leader. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. We give you praise. We give you glory. Hallelujah. Lord, yung pong mga plans and goals namin this year, magaganap po. Magaganap po ang mga plans and goals namin for the glory of your name. For the glory of your name. We claim Deuteronomy 20 verse 4. You will fight for us and you will give us victory. Hallelujah. 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 Alam niyo mga kapatid, as you support the church, as you become a good team player, naniniwala ako, ibibless ng Panginoon ang pamilya mo, ang studies mo, at ang work mo, at ang business mo. Amen? Amen! Palakpakan natin yung mga bisita natin. Salamat. Dito kayo. Welcome ulit sa mga bisita natin. Sensya na kayo, hindi ko kayo makakamayan. Inuubo ako. Okay, pwede po ba natin silang ipag-pray lahat? Sige, ipag-pray natin. Lord, maraming salamat po sa mga bisita namin sa araw na to. Dinala niyo po sila dito. Salamat, tinanggap nila si Jesus sa kanilang puso. Ito pong January 14 na to is their spiritual birthday. At sila po, Panginoon, ay gag-guide, fulfill ng Holy Spirit. At sila po ay magbabasa ng Bible. At sila po, Panginoon, ay maghahanap ng church kung saan sila mag-grow. Salamat po kung makakatulong po kami sa kanila, please magstay sila sa church para po sila mag-grow sa kanilang spiritual life. Please guide them, Lord. Alam niyo po ang kanilang mga needs at kanilang mga struggles, tulungan niyo po sila. Hallelujah. Makakakita sila ng himala sa mga prayers namin ngayon para sa kanilang mga pangailangan. And bless all our brethren who have invited them. Salamat po. Lalo niyong gawing fruitful ang mga kapatid namin nag-i-invite. At lahat po kami nag-i-invite ng mga bisita every Sunday. Hallelujah. We give you praise. We give you praise. Numbers chapter 6, verses 24 to 26. Raise your hand. The Lord bless you, mga kapatid. Bless your heart, bless your mind, bless your health, bless your family. The Lord keep you, protect you from all sicknesses. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. You will succeed. You will prosper in life. The Lord turn His face toward you and give you peace of mind and peace of heart. Ang lahat po'y magsabi ng malakas na amen. Amen. All glory to Jesus Christ. All glory to His name alone.